Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at pasasalamat ay sa iyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat at wagas ang pagmamahal niya. Tunay at dalisay, malinis na walang maliw, naman ang bawat anak niyang sa kanya'y nakadama, na pagbabago rin kalooban nito. Ang may pandinig ay nakarinig. Purihin, purihin, purihin ang Ama sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagandahang loob at tunay na kapangyarihan. Ang lahat ng katangian ng tao ay ang kabutihan sa kanya nagmumula. Ang wika nga po, maganda yung natural sa artificial. Kapag natural, kahit saan, natural pa rin yan. Buhay ba ang Diyos? Kapag artificial, limbawa artificial, baka po may magalit sa akin, huwag naman po magagalit. Ito po dinadatal sa akin, di ito mabibigkas ko kapag artificial yung, limbawa, yung pilik mata mo, no? Pagka, limbawa, nalaglag na tumama sa ba't teka nalaglag yung pilik mata, artificial pala yun. Ano po, kaya ibig sabihin, maging sa ugali man hindi po pwedeng manahan yung artificial. Kaya kailangan natural ang lumuwal. Buhay po ba ang Diyos? Makikita at makikita yung artificial. Kaya kailangan maging natural na po tayo. Huwag po tayo maging artificial na mapagpaimbabaw. Buhay po ba ang Diyos? Mari palang maganap at mangyari yun kapag ang Diyos ay nakilala. Sa unang buhay mo, bilang pagkatao ka, talagang hindi mo mapagbabago sarili mo. Ang sabi nga, dahil tao ka, may lumalabas at lumalabas na ugaling tao ka. Subalit ang nais nga ng Ama, mamatay na yung ugali mong tao at mabuhay ang ugaling espiritu. Buhay ba ang Diyos?
Kaya ito ang pinatitibay at binubuhay patuloy ng Ama upang sa pagtanggap mo sa Kanya ay maging lubos ka na. At paano ito mananahan kung kakalimutan mo ang sarili mo, wika nga niya. Sa paanong paraan nalilimutin mo ang sarili mo? Kapag pinahalagahan mo ang sarili mo, halimbawa ay kinakawawa ka ng kapwa mo, habag na habag ka sa sarili mo, hindi ka maaaring makapanigang mabuti sapagkat lalaban ka. Halimbawa ay tinutokso ka ng kapwa mo, inaasar ka, pangit, parang kung sino siyang maganda. Hindi ba? Sasabihin mo, talagang lalaban ka. Kapag halimbawa sinabi niya, pandak, sino ba siya? Siya ba ang bumuhay sa iyo? Pagka halimbawa, naasar ka. Yun po ang mga pinapatay na damdamin na bilang tao. Huwag mo nang kakamtin o tatanggapin yung naturalesang pagkatao mo, kundi kaligtaan mo na yon at patuloy mo nang buhayin ang Diyos na sa iyo ay bumuhay. Buhay ba ang Diyos? O halimbawa, alam na alam mo kung saan ka mahina. Saan ka ba mahina? Yung pinipintasan ka. Halimbawa, pinipintasan ka, no? Subalit kapag nasa Panginoon ka na, pinintasan ka, nakatawa ka pa. Bakit? Ano ba naman? Sino ba yung namintas na yan? Tao lang yan. Huwag lang ang Diyos ang mamintas sa akin. Buhay ba ang Diyos? At kapag naman tinatanghal ka, pinupuri ka, nanliliit ka, nanghihinang. Sabi, Diyos ko, nakakahiya naman, sapagkat itong katangian ko'y mula sa iyo, dapat ikaw ang parangalan at pupurihan. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, ang sabi, pinagaganda ka ng Diyos sa pananaw niya at pinabubuti ka niya sa pagkilos, paggalaw at pananalita mula sa Kanya. Sa papaanong paraan magaganap ito? Kung tatanggapin mo siya, kung mabubuhay siya sa iyo at kikilalanin mong lubos kung sino siya at ano siya sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, may mga pamamaraan, di ba? Subukan ninyo sa panglinis ng muka. Yung pampaputi eka. Hindi lahat ng halimbawa nabalitaan anong unang panahon, ang usong pinampukuskus, mena. Ito binabalik sa akin, mena. Naku, nauso ang mena, lahat ko naglalagkit ang mukha. Ngayon, nagkaharap-harap. Ano ba eka yung pinampupunas mo? Wala eka, pero namumuti ka nga eka. Ano ba eka ang pinampupunas mo? Mena eka. Ay, nabalitaan, mena, bumili. Nagbakbak-balak. Naku, eka, bakit eka, ikaw ay pumuti? Kala kasi ng tao, kung ano yung ginamit ng kapwa-tao, hiyang din sa kanya, gaya-gaya. Bandang huli, tumulad doon sa kapwa niya. Ano ba eka yung binili mo? Ano ba eka yung pampunas mo? Naku, eka, ba't ganyan? Ba't ikaw gumanda? Ba't eka ako nang itim? Nabakbak na sunog. Buhay ba ang Diyos? Subalit, lakipan ninyo ng pag-ibig sa Diyos. Lakipan nyo ng pakikipagtotoo sa Ama. Tingnan ninyo kung ipagamit niya sa inyo kung masusunog kayo. Sigurado tigilan niya, sasabihin niya, anak, hindi bagay yan sa'yo. Hindi tama sa balat mo, sa halip gumanda ka, papangit ka. Oo nga, no, libre yun eh. Halimbawa, isang halimbawa po. Siyempre po, mga pasapasalubong Aba, sabi nila, pag olay ba yun? Olay. Maganda yan, mamahalin yan, imported ka. Ba, siguro, sabi ko, Panginoon, pwede ko po bang gamitin ni Re? Binigay siyempre. Dito muna, limba dito. Ang kalagkit pala ako. Hindi nakakahiyang. Aba, may nakakita sa'yo. Gusto mo? Yan. May nagbigay na naman iba. Pants naman yan. Pants. Aba, pants. Basahin mo. Hindi mo naintindihan. Japan pala. Ikaw na lang. Sa'yo na lang yan. Kung halimbawa, aba, meron pa.
Nivea. Nivea. Ah, mayroong nahiyang doon. Eh, isang araw may nagbigay. Apo, subukan nyo nga ito. Ay, subukan. Ako, kako, ba't di man nawawala? Di nawawala. Ano po ang ibig sabihin? Mahilig gumaya talaga ang tao, ano po? Gaya-gaya. Pero lagi niyong tatandaan, hambing sa sakit, maraming gamot. Ano? Hindi pwedeng isa lang ang produkto na yung ginawang isa lang eh. Hindi po pwede. Halimbawa, fertilizer sa lupa, ano? Sa mga laman, marami yan. Kapag nahiyang nung isa, eh yung gumamit na, ano ang fertilizer mo? Ito ginamit. Teka, nangulunto yung dahon ng palay ko. Ah, hindi hiyang ng palay mo. Alam niyo po, ganyan lang yan. Kasi ang tao hindi pare-parehas ang kutis. Hindi rin pare-parehas ang resistensya. Hindi rin pare-parehas ang kakayahan. Tama po ba? Mayroong balat kalabaw at may balat sibuyas. Pag balat kalabaw, mahirap talagang bakbakin yan. Pag balat sibuyas, madali naman yan, kaya pag sunog yan. Pag hindi mo alam, sige, gamit ka lang ng gamit, gaya ka ng gaya, maganda. Mabuti kung napatama. Paano kung napasama? Dahil ka pumangit sa pagpapaganda mo. Kaya, subukan nyo po. May nagpasalubong. Nasulat ay Japan. Walang English walang English. Di kahit na English to ko, marunong ka namang umintindi, Japan. Paano mo kaya gagamitin ito? Binuksan ko ba? Ano ba ako ito? Hindi naman ako sabon, hindi naman lotion, hindi naman, diyan ka na lang sa CR, magtawa ka dyan. Hindi po ba? Ganun kaya lang, pagka mahilig kang gumamit, bahala na, kakakuha nito, bandang huli pala yung toothpaste, hindi. Patay! Pati ka mahapdi. Siyempre, kung yung alam mo nangahabdi pag manghang, pisngi mo pa kaya? Buhay ba ang Diyos? Nako, ang kwento nga naman. Hindi po ba? Ganyan ang kwento ng buhay ng tao Subalit, subukan yung sundan ang banal na aklat. Hindi kayo maliligaw. Hindi kayo magkakamali. Pabubutihin ka, pagagandahin ka, sa panlabas na anyo mo at panloob na pagkatao mo. Yun po ang kwento. Buhay po ba ang Diyos? Yun ang tunay na ingredient na pangsangkap ng Diyos na hindi nakakasunog, hindi nakakapekas, hindi nakakapangit, hindi nakakapangitim, kundi nakapagpapakinis, nakakapamuti ng kulay mo sa panlabas at panloob. Kaya kahit ikay pango, pag ngumiti ka, masaya. Maganda ka! Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, pag nahiyang ka, sigurado, hindi naman buong panahon, may nagkwento nga po habang kami ay kwentong nakakatawa at experience na rin nila na talagang napakaganda. Kaya pag nagkasama-sama yung mga alagad at pinag-usapan ng kadakilaan ng Diyos, talagang matatawa ka. Siyempre, pagkatao pa noon, nang nasa Japan nga po ako, siyempre po, nagtatrabaho kami doon kami po entertainer na tumasayaw. Ngayon po ako, marami po kang humahanga doon sa kasama namin at talagang, siyempre, yung harap niya po ay maganda. Ngayon po hindi na po siya nakakainom ng lobo noon. Nakikita po namin ba't napapanat nawawala? Artificial pala. Yan ang sinasabing pag artificial matutuklasan din. Kaya, anong ibig sabihin? Maging natural ka na. Ibigay mo na yung natural mo.
pagka-natural ay walang pagbabago, ay tunay na. Yun yung dapat na makuha na gusto ng Ama. Yung natural na kabutihan niya, yung natural na kagandahan ng loob niya, yung natural na kabanalan niya, na kahit saan mo dalhin niya, at saan ka magtungo, tunay na tataglayin mo ang ligaya at galak sapagkat siya ang may dulot. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga po, siyempre yung mga nagmamahal sa iyo, tuwang-tuwa silang magpasalubong ng ganito at ganyan. Ay, panglinis po ka ng mukha yan, pampaganda po ka, pampaputi. Para lalo po ka kayong bumanda, para lalo po kayong pumuti. Eh, siyempre, hindi mo naman magagamit, di pamimigay mo. Kumusta ka ako yung binigay ko sa'yo? Ba't po gano'n? Naubos, hindi man nabago yung mukha ko. Buhay ba ang Diyos? Naku, napakabuti ng Ama. Ano po ang mensahe doon? Ano mang gamitin ng tao sa panglabas na kaanyuan, ngayon marami ng pamamaraan para kuminis ang balat mo, pumuti ka, gumanda talaga ang balat mo. Ang tanong, wala ba itong side effect sa balang araw? Na halimbawa yung injectable, no? At yung mga iniinom, ay nagkwento. Po pala ka dinidirekta sa ano, talaga naman po ka pumuti. Pumuti po talaga, pumuti. Paano kaya ako pag yung dugo nun ng pumuti? Nawa po, hilingin natin sa Ama, yung mga natutuklasan na yan ay huwag makapagdulot ng kapinsalaan. Dahil sa kagustuhang pumuti, gumanda, kuminis, nagbiro po yung, ba't ba pinagkukwento ako, Panginoon ko? Conscious sa sarili, ano po? Yung Sabi ko ganito, kung ano yung kaanyuan ninyo, ibigay natin yung galak sa puso. Na kapag niloob ng Ama, na baguhin niya, nandun ang pagmimithi mo, pag naganap na sa iyo, ginawa mo, matuwa ka pa rin. Buhay ba ang Diyos? Para nang sa gayon, ano man yung minithi ninyong nakakatuwa, palagay nyo at nakakaganda sa buhay nyo, totoo nyong ikaganda at ikatuwa. Kapag may ginawa kayo, yung dapat na nakakatuwa at nakakagalak na kahit ano pa rin, ang nagresulta nun, masaya kayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung minsan sabi ko nga po nakakatakot yung tahimik Sa mga tahimik, kung minsan ako na allergic Kaya kung minsan mabuti pa yung nagsasalita, pero wag naman sobra. Na parang wala na rin nililimi, putak ng putak. Sabi nga parang manok, tilaok ng tilaok, putak ng putak, mahirap din po pala yan. Alam niyo po, totoong-totoo, kung hindi ako naglingkod, hindi ko mararanasan at hindi ko matututunan yung mga nilikha ng Amay, may hambing nga pala sa ugali ng tao. Hindi po ba? Pag nilayan ninyong totoong-totoo, bilang tao, walang bibig na mangusap ng gayon at walang isip at katalinuhan para sambitin niyaan. Ang sabi niya, kung kayo'y walang sala at tunay din ninyo kasalanan, manahimik kayo. Sapagkat, paano kayong pagtatanggol ng Ama? Kung putak kayo ng putak parang manok na tilaok ng tilaok, sarili na ninyo pinagtatanggol nyo, pagtatanggol ka pa ba niya? Kung hindi kayo magtatanggol sa sarili nyo at nananahimik kayo, ako tanggulan nyo. Buhay po ba ang Diyos? Subalit may taong makalusot lang na makalusot sa kanyang katwiran hindi na inaalalang nagkakasala siya sa Diyos. Totoo naman sinabi, totoo naman ginawa. Di po ba? At pagkatapos ay sasabihin, Ama, alam ng Ama ang ginagawa ko. Alam ng Ama, sinasabi ko. Dinadaya mo ang Ama sa sarili mo. Hindi po ba? Dapat wag natin ginagamit ang salitang Ama sa hindi nararapat. Sapagkat ayaw ng Ama na siya ay gamitin mo sa mga hindi nararapat na pananalita. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga minamahal, halimbawa, ano yung sinasabing kasalanan? Yung, katulad halimbawa, may narinig ka sa kapwa mo, pagkatapos lihim mong tinex, nagkatukalan, nagkabistuhan, lulusot ka ngayon.
O sino may kasalanan? Nakalisya ka man at nakalagpas ka, nakapangatwiran ka man sa kapwa mo, ngunit ang Diyos na nakatunghayan sa iyo, alam niya yon. O, ang ibig niya sabihin, ginawa mo, aminin mo, at walang mangyayaring hindi maganda. Subalit doon sa pagliligtas mo sa sarili mo, maaring ikaw din, dahil ginagawa mo, ipahiya ka ng Ama balang araw. Di po ba? Ganun lang kasimple. Sapagkat ang nais niya ay maging makatotohanan sa Kanya. Eto na. Pakinggan ninyo mula kay Mateo. Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapwa bilang kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw. Alam mo, alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing sa iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa bato, sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Yan ang pawang katotohanan. Kailangan, ibigay mo yung gintong aral ng Ama doon sa alam mong tatanggap sa kanila. Pag nangaral ka sa palengke, ang hinahanap nila'y isda, ang hinahanap nila'y karne, makakapakinig ba sa iyo mga yan? Kahit kailan ay hindi. Kaya sa dako man, mayroong dakong banal na pinagtitipunan at pinagpibigay ng salitang banal. Hindi sa lahat ng dako anong okasyon man naroon ang pamamalita mo para sa banal na salita ng Ama, sapagkat hindi yun mapapansin ng kapwa mo. Sapagkat ang dakong banal sa kaloob-looban ng Ama ay yung puso mo. Kaya't kung ito'y nasa puso mo, kailanman ay huwag mo ipamigay sa isang basura o dili kaya sa isang asal-aso. Sapagkat hindi ito kakamtin, hindi niya ito tatanggapin, ito ay yuyurakan lamang niya. Kaya ang banal na salita ay hindi basta-basta pagdaka karaka-raka, ito'y pinamimigay at pinamamahagi kahit na papaano'y kaparaanan mong gagawin. Huwag, sapagkat ang Diyos ay may pamamaraan para ito'y din. Buhay ba ang Ama? Sapagkat doon nasusukat ng Ama ang mga anak niyang totoo at tapat. Kaya maraming salamat sa inyong mga tagasunod bawat chapter. Purihin, purihin, purihin ang Ama sa inyong mga ginagawa, na tuwirang nakikita ang pag-aalam ng pagnanasa nyo na sumunod kayo at makinig doon sa binibigay sa inyong hambing sa perlas na pinahahalagahan ninyo at hindi ninyo niyuyurakan hambing sa aso na nilalapa ninyong walang silbit, walang kwenta at para kayong mga baboy na hinahagisan na ito'y nginangata lamang ninyo at binababoy lamang. Sapagkat ayaw ng Ama na ang kanyang banal na salita ay bababuyin lamang dito sa lupa, kundi ito ay pahalagahan at bigyang dangal. Bigyang dangal, bigyang kahalagahan. Sapagkat ito'y hindi bagay na nabubulok, na nangangalawang at ito inuuod. Kailanman ay hindi ito uurin, kakalawangin at hindi ito mabubulok. Kundi sino man ang isilang at mamatay, buhay pa rin at may kapangyarihan ito. Kaya hindi maaring ito ay ibigay mo kahit sa dako at hindi pa mamaraan ng Ama ang gagamitin mo, kundi sa sarili mo. Sapagkat ang nais ng Ama, maging makalugod-lugod ka sa bawat ginagawa mo para sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kumisan ay may mga taong kahit sa sasakyan andar ng andar ang stereo, umaosod ang sasakyan, salita ng salita, sino makikinig sa'yo niyan? Huwag mong lapastanganin ang banal na salita, igalang mo
ilagay mo sa tama kung paano mo gagamitin at kung paano mo ipamamahagi sa iyong kapwa. Sapagkat ayaw ng Ama na ito'y lalapastanganin mo, yamang ito ay mahalaga at banal na kanyang salita. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Kaya naman, ang lahat ng mga nagpapahalaga at nagbibigay galang at papuri sa Ama, nakikinabang di baga? O sino ang tumanggap sa banal na salita na ninamnam, tinanggap sa puso niya na hindi siya nasiyahan at hindi siya natuwa? Subalit, sino ang nakikinig na kunwari nakikinig, wala namang pandinig na natuwa? Wala. Hindi siya nasiyahan, hindi siya natuwa. Walang nabago sa kanya sapagkat walang halaga. Kaya ang wika ng Ama, pahalagahan niyo ang salita ko at pahahalagahan ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapagkat ang mga bagay ay nabubulok at nawawala, lumuluma, ngunit ang salita ng Ama mula sa simula hanggang sa wakas ng tao sa lupa ay hindi mawawala at hindi magkakabula, lalong hindi mabubulok at di luluma. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung paano nyo ginagawa ang paghatol sa kapwa nyo, sa mga ginagawa nila, napalagay nyo kayong tama at sila ang mali. Huwag nyo rin gagawin ito sapagkat ito walang karapatan ng sinuman. Sapagkat ang Ama ang tamang timbangan at tamang kahatulan, kaya siyang hahatol at husga kanino man. Manapa ang gawin nyo kung alam nyong nagkakamali ang kapwa nyo, ipanalangin nyo sila at sabihin nyo, Diyos ko patawarin sila sa kalapastanganan sa iyo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat may mga taong nagpapalagay na pare-parehas lamang Diyos isang sinasamba, ngunit ang gaway hindi iisa sa Diyos. Sapagkat tandaan ninyo, maliban tuparin mo ang kalooban ng Ama at isabuhay mong mabuti ang salita niya at igalang mo na may pagmamahal ito, mapaparamdam sa iyo ng Ama kung sino siya at ano siya sa buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Humingi kayo at kayo bibigyan. Pumanap kayo at kayo'y makasusumpong. Pumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat kumahanap. At binubuksan ang pinto ng bawat sa bawat kumakatok. Bibigyan ba kayo ng bato? Makinig po kayo. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo ang inyong kapwa sa inyong kapwa, ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo sa mga propeta. May mga taong gusto'y mabuti ang maganap sa kanila at gawin sa kanila, ngunit sila naman hindi mabuti ginagawa sa kapwa-tao. Ang wika nga'y kung matukat, ika'y pagbibigyan. Subalit, paano ba ang daladala mo sa pagkatok mo? Sa tahanan man, kundi ka kilala, ikaw bagay pagbubuksan. Literal na binabasa ng tao ito, huwag! Bigyan nyo ng kahulugan at mainam na salaysayin upang maunawaan nyo kung ano ibig sabihin ng Ama. Kayo ba? Mismo kayo magnilay. Kung kasama-sama mo man ang pag-uugali, ang anak mo humihingi sa iyo ng tinapay, bibigyan mo ba ng bato? Hindi. Yung pinakamasarap na tinapay, ang bibigay mo kung may bibigay ka, di ba ga? At yung pinakamasarap na isda at pinakasariwa ang bibigay mo kung humingi siya ng isda, di ba ga? Kaya nga wika ng Ama, siya pa kayang pinakamabuti sa lahat, ang hindi magbigay ng nararapat, maganda at tama sa kanyang mga anak. Kaya gawin nyo ang nararapat sa akin at gagawin ko ang marapat din sa inyo. Simple lamang ang kaukulang nais ng Ama. Huwag niyong hatulan ng kapwa nyo, sapagkat kung ano hinahatol nyo, siya rin ang gagawin sa inyo. At kung paano ginagawa nyo sa kapwa nyo tao, maaring iganti rin at daratal ang takda na maganap din sa inyo. Kaya kung ayaw nyong may maganap na hindi mabuti at maganda sa buhay nyo, huwag din ninyong gagawin ang alam nyong masakit para sa inyo. Sapagkat hindi ito nararapat sa pananaw ng Ama at pandinig niya. Yamang siya'y butihing Ama at Diyos ng katotohanan at may alay ng buhay.
Kaya nga ang wika niya, huwag niyong gawin na parang kalapastanganan ang aking banal na aral. Na isasangkalan nyo para kayo'y pakilala lamang at makilala ng kapwa nyo banal at mabuti. Subalit, tsaka buturan ng puso nyo, may kasamaan kayo at sa isip ninyo, masama rin ang layo nyo. Sapagkat hindi naaaring ang sa aking salita at banal na salita ay palapitin ninyo samantalang matuwid at mabuti. Kaya ang wika ng Ama, ang sino mang sumusunod sa akin at naayon sa akin ang gawa niya, kalooban niya ay bumubuti rin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Mga minamahal, walang hanggan ang pagkakaloob ng Ama. Kaya nga't ang wika niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaranas at daraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. At kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Pawang katotohanan, paano mo lubos masusumpungan ang makipot na pintuan at matwid na daan kung laging gusto mo'y kalayawan at sanlibutan ang hinahanap mo? Bilang katauhan, wala kang inasam, kundi ang masyahan at gawin mo ang makagagalak sa iyong buhay. Subalit hindi mo alintana kung anong kalooban ng Ama sa iyo. Hindi mo iniisip kung papaano ang nais ng Ama sa buhay mo. Nasa tuntunin ka ba at nasa ayon ba ang ginagawa mo? Sa pananaw niya? Sa pandinig niya? Wala ngang banal, wika niya. Subalit pinapaging dapat ko kayong maging banal. Kung ako'y susundin nyo, mapababago ko ang isip nyo at kalooban. Kaya naman ang bawat sumusunod at tumatalima, nakakamta nila ang tunay na paghahari niya. Kaya't pagbatahan ninyo ang pagdaan ninyo sa makipot na pintuan at makitid na daan, sapagkat ito ang daan ng katotohanan at tunay na buhay na ang kalooban ng Ama. Kung siyang pananaigin nyo, mananaig din naman ang tunay na buhay na hindi mamamatay na magpakailanman. Yaw na yung buhay na walang hanggan. Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tapat kung kumilala siya. Kaya nga ang wika niya, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sa inyo, naani mo ito pa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag? O ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ba ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy? Subalit, nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Buhay ba ang Ama? Hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy at ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Umisa ng tao, madaling painan. Ngunit ano ba ang mainam na pain ng Ama para makita at mabihag ka niya? Di ba't ang salitang banal na nanamnamin mo, pag-aaralan mo, tatanggapin mo at isa sa buhay mo? Sapagkat ito'y hambing sa perlas at ginto, na kapag nahukay mo at nakamtan mo, tunay na may pagpapalit mo ang lahat dito, sapagkat higit pa riyan ang ibibigay ng Ama. Yamang di mo siya kinikilala noon at nang makilala mo kung paano tinanggap mo siya, ipakikilala niya kung sino siya at ano siya sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman sa mga nakikipagtotoo sa Kanya, kung kailan hindi nila hinahanap, tsaka nila nakikita yung gusto nila. Kung kailan hindi sila humihingi, tsaka nila nakakamtan yung hindi nila hinihingi. Noong abalang-abalang isip at damdamin nila sa mga bagay na gustong-gusto nila, hirap na hirap ang loob at isip nila. Subalit nang ibinigay nila ang puso't isip nila sa Ama, kaiga nilang kinamtan ang mga layunin at hangarin nila sa buhay. Sapagkat ang nagpapagaan ng mabigat ay Ama. Ang nagpapaluwag ng masikip ay siya.
At ang tumatanglaw sa dilim ay ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman, kung susundin mo siya, ano pang magiging saklap na lalasapin mo? May dinaranas ka mang pansamantala, subalit kung tapat at totoo ka sa Kanya, makikita mo pa rin kung paano kumilala ka at nang kilalanin mo siyang totoong-totoo sa iyo, totoo na rin nakamtan mo, tunay na galak sa puso mo. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat di lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, bagkos sa salitang banal na nagbibigay buhay. Kaya ang mahirap para sa inyo ay magaan na, at ang wala sa inyo ay walang pasubalin na ibibigay ng Ama. Kaya nga, hanapin nyo siya ng masumpungan nyo, at kapag nasumpungan nyo, higit pa siya sa mga bagay na pinahalagaan nyo, na kung di sa Kanya, di nyo rin kakamtin itong buhay nyo na sa inyo'y pinahiram. Buhay ba nga, Ama? Mga minamahal, kung gusto ninyo na kayo ay higit pang maragdagan ang karunungan at kaalaman, at may matutunan pa kayong higit pa, iba't iba man ang pahayag para bukas sa mga pakikinggan ninyong mamamahayag, ang mabuti pulutin nyo, ang di nararapat sa palagay nyo ay iwaksin nyo. Subalit, kung tunay na namamahayag ay nasa banal na espiritu, walang masama at walang hindi tama sa ipapahayag niya. Anuman ang pinagpahayag at hinayag, isa pa rin ang tumbok nito. Direktang tanggapin mo sa buhay mong Ama at direktang tatanggapin ka sa Kanyang kaharian. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung minsan, hindi naman dapat isipin, iniisip nyo. Kaya tuloy, kayo rin ang nahihirapan, kayo rin nasasaktan, wika ng Ama. Kaya kung di nararapat isipin, ibaliwala mo. At kung iisipin mo naman, dapat kasama mo ang Ama sa pag-iisip mo. Sapagkat kapag wala siya sa isipan mo, sigurado, hirap na hirap ito. Kaya bandang huli, sa halip na tuwa ka, lalong nasakitan ka pa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, tandaan ninyo ang pagkapahiya sa tao lamang at sa lupa. Ngunit at pasubali ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, Diyos Ama ang tutupad at gaganap. Kaya siyang gawin ninyong sangkalan sa buhay, sandigan na totoo at patnubay na walang maliw habang may buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kabilis eka. Wala po tayong magagawa. Ba't dinadalas-dalas? Katulad halimbawa, may misyon. Nagsimula ang mensahe ng Espiritu hanggang sa natapos na ang Espiritu sa pangungusap. Kasi kay kuntsing siya po, kuntsing lang yan. Ako, alam ko na yan. Abla. Hanggang sa natapos, kaya wika ko sa mga nagbebendisyon, aba, hindi kayo karapat dapat magbendisyon kung kayo daldal ng daldal. Sapagkat, may tama, may mali na sa sinasabi nyo. Kung nagmamagaling pa kayo at halimbawa ay dinadatali ka ng Espiritu, sinabi nyo sa kapwa nyo, kayo lang palang may gusto nun. Sapagkat maaaring ang bibig din ninyo ay gamitin ni Satanas para iluwal nyo sa bibig ninyo ang dapat para sa kapwa nyo, kunwari sa amod galing. Hindi pala. Kaya mga mahal, kung walang pinasasambit, hindi ko sasambitin. Kung may pinasasambit, ibibigkas ko. At pagkatapos ninyong nagbendisyon, hawak nyo na yung cellphone. Tama ba iyan? Kailangan magpasalamat ka sa Diyos na gumamit sa iyo. At kilalanin mo siya kung paano. Sapagkat ang tao, nakamasid man sa iyo, walang magagawa. At ang bawat isa ay walang pakialam sa iyo. Dahil kanya-kanya kayong gampanin. Subalit ang Ama, may pakialam siya sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Kaya nga, pag binigyan ka ng karapatan, binigyan ka ng pagkakataon, pag mong ipagyabang, ipagmalaki at ipagmarali, at huwag kang kampante. Kundi, kung ginugulo ka ng katabi mo, sa oras na
Alam mo, may tanong ako sa inyo. May alagad ba rito kundi sa pamamaraan ng Ama, sa katauhang nauna? Kung di mo ginagalang yung humirang sa'yo at di mo na pinakikinggan ang mensahe niya, sino ka? Anong espiritu meron ka? Pagninilay lamang, pagbubulay lamang. Kung ayaw mong pinakikinggan ng minimensahe ng pinagmulan mo, di ibig sabihin, hindi ka kaisa. At wala ka. Mga minamahal, yan ang pawang katotohanan. Kaya, hindi naman kayang tanggapin ito ng tao sapagkat may katwiran. Ngunit ang Ama, kahit anong katwiran mo, alam yung totoo kung sino ka, ano ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya naman, kung saan ka nararapat at kung saan ka may galak, kung saan ka nagpapakagusto at gustong-gusto mo, dumuon ka nang hindi na madamay pa ang nagpapakatotong kapwa mo tao. Yun ang sa tuwin ay habilin ng Ama sa bawat naglilingkod. Kung ayaw mong pasakop, humanap ka ng sasakop sa iyo. Subalit kung ang Ama ang siyang sumasakop sa iyo at nagpapasakop ka, sigurado lahat kayo'y kaisa ko. Sabi niyang maliwanag, sapagkat ang Ama noon, ngayon at kailanman ay isa at walang gawain ganito kung di sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Pag may nag-text na naman, ano ang mensahe? Ay ganito, naku pinatamaan na naman ako. Pinatamaan ka na naman Meron na naman ang ibig sabihin yung mensahe. Humanda kayong mga ganyan ng pag-uugali. Daratal din ang takda. Daratal din ang takda. Pakatandaan ninyo, hindi po ako nananakot. At hindi po ako mananakot kailanman. Subalit, kung bibigyang masama ang lahat ng sinasambit sa harapan ito, para ano at may sinasabi pa? Kung bibigyan ng masama sa lahat ng dako na tinutunguhan, para ano at nagpapagal ka pa? Kung pagpapakasama naman at pagiging kapahamakan naman ang idudulot mo sa kapwa, bakit tindig ka pa? Tumatalima ka pa? Di ka ba natatakot? Di ka ba natatakot sa iyong ginagawa? Na sumusulong ka, umahayo ka, naglilingkod ka, kapahamakan lang pala ang dinudulot mo sa kapwa mo. Anong parusang kakamtin mo? Kaya, sino ang magmimiting, maglingkod ng tumungo doon, tumungo dyan, na bukal sa kalooban, na hindi masaya? Subalit sino ang kaya lamang sasama dahil nakikitangay-tangay sa agos siya, na napabuti at nakasadsyad ng tama at marapat? Wala. Mga mahal, kaya huwag kayong makisakay-sakay lang. Huwag kayong makiayon-ayon lang, kundi makituntun na kayo sa isang layunin at sa isang Ama. Sapagkat ang Ama ay noon, ngayon at kailanman, upang sa gayon, ang papaanong paraan niya at kaparaanan niya ang nakilala at nakamtan nyo, yun na rin habang buhay kayo siyang magsilbing galak at kalasag ninyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Lagi niyong tatandaan, si Apo Kunching kahit kailan hindi kayo sisitahin. Si Apo Kunching kahit kailan hindi mangungusap sa inyo, ganyan na naman ang ginawa mo, ganyan na. May Diyos Ama na wika nga. Ba't kailangan mo pang manita? Ba't kailangan mo pang magsalita? Ba't kailangan mo pang gawin ito? Ba't kailangan mong gawin yan? Huwag na, manahimik ka nang di magulo isip mo. Yan ang habilin sa tuwina. Subalit akong nakamasid at nakatitig, may takda ang aking gagawin. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, kaya masarap maglingkod kung nagpapakatotoo ka. Subalit mahirap maglingkod kung di mo dinadama ang katotohanan. At wala kang gana, walang gana, hindi ka magaganahan kundi bukal sa puso mo. At may damdamin kang iba't kaisipang kanilalayon. Subalit ano? Hanggang saan ka magiging ganyan? At hanggang kailan mo gagawin ang pagkatao mo'y gayon? Walang mangyayari kahit magpakailanman. Sapagkat ang Diyos Ama mo'y hindi mo matanggap at di mo makilalang ganap. Ngunit kung kikilalanin mo, tatangganin.
tatanggalin mo ang pagkatao mo, tatanggapin mo siya. Tunay na ikaw rin ang magiging ganap, karapat-dapat, kalugod-lugod, at masaya sa bawat maghapon, bawat magdamagman. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sa inyong lahat na mga nanonood, mapapalad pa kayong malalayong nakakanamnam kaysa malalapit na walang pandama. Mapapalad kayong tunay na nakikinig kaysa malapit na walang pandinig. Sapagkat aanhin mo ang gumawa ka ng ganyan, gumawa ka ng ganon, gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng ganyan, magbigay ka ng ganyan, magbigay ka ng ganon, kung sa pananaw ng amay, hindi totoo. Kaya marapat na, kung dadayain ng sarili, manahimik na lamang. Nang sa gaywala ng bandang huli, ipataw na kaparusahan. Sapagkat hindi maaaring dayain ng Espiritu Santo. Sapagkat ang Ama, noon, ngayon at kailanman ay isa, kaya mapapalad kayo. Mapapalad kayong tigib ng pagnanasa, tigib ng pakikipagtotoo, tigib ng pag-ibig sa di ninyo nakikita, na nakilala nyo, nadama nyo, sa pamamagitan lamang pakikinig ninyo, ng pagbabasa ninyo sa mga mensahe na wala kayong iniisip, pinatatamaan ako, tinamaan ako, sapagkat malinis ang isip nyo. Habang binabaybay nyo't binabasa, nararamdaman nyo ang katotohanan at katapatan ng Diyos Ama sa inyo. Subalit yung mga may laman ng isip, may laman ng puso, nakaiba at di totoo, may masamang pag-iisip sila. Ganyan ang tao. Wala namang papasok sa isip mong masama kung ano-ano, kung malinis ang isip mo. Ngunit kapag may laman ang puso't isipan mo na hindi totoo, ang dumi-dumi nito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, masarap ang sama-sama na tigib ng pagkakaisa at damdamin nila ay nagkakalapat bilang sa Ama. Sa gayon, patuloy na mapapakita ng Amang totoo sa bawat isa na siya nga ay Diyos Ama, na kung paano'y kinupkop at nilingap sila, hindi man sa yaman, hindi man sa kasaganaan na mayroon sila, mayroon naman silang yaman ng pananampalataya at kasaganaan ng pagmamahal niya. Kaya't yaon ang tigib na malasap at madama, nang sa gayo'y makilala niyong lubos, ang sa inyo'y bumuhay at nagpahiram ng buhay. Pagmamahalang tapat na bukal sa kalooban, hindi sa bibig at nguso lamang. Pagmamahal na tapat na binuhay ng Ama, sapagkat totoo, ganap at marapat siya sa lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya, dyan po kami sumisigla sa mga mensahe na yan, na kapag pinakinggan mo, alam niyo po, hindi lang sa inyo yung mensahe, sa akin din. Sapagkat yung hindi ko alam, natututunan ko kapag pinakinggan ko, ay ganun pala ka ako, ganun, nakakatakot pala. Na kung ako mismo ang pinaglalabasan nito, ako rin mismo ang magtalusira, na hindi ko kayang gawin. Kaya sabi ko sa Panginoon, Panginoon, wag mo ibig ka sa bibig ko, ang hindi ko kayang gawin, na hindi ko kayang tuparin. At mangusap ka, wag akong mangusap, sapagkat ako'y walang alam, walang karunungan. Kaya mga minamahal na kapatid, kailanman ay hindi tayo maaaring magparunggit sa mensahe, magpatama sa mensahe, kung ano po yung nakikita ng Espiritu, eh yun po ang sasabihin. Ngayon, kung may dalahin kayo sa isip at damdamin nyo at nasasaktan kayo, kayo na ang may dala niyan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga ang wika tingnan nyo nga po ngayon, 3 basket, 3 sisidla ng sampagita. Ano nga ito? Waling-waling? Ano po ba? Tsampaga? Tsampaga, sampagita, tsampaka. Sampagita, tsampaka. Tsampaka? Tsampagita.
Kaibang amoy, ano, pares na sam, isa, cham. Sampaling kita at isang champion. Buhay po ba ang Diyos? At isang masarap. Pagpalain mo, Ama, ang mga naghahandog sa iyo. Patuloy mong paunlarin ang kanilang kabuhayan. Ang negosyong ito ay balik mong muli ang kasiglahan at pag-unlad na marapat. Ngayon, tinapon ay sulit. 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 Salot. Baliktad. Buhay ba ang Diyos? Ayan, para masulit na lahat, wala na yung salot. Alam kong may magagawa ang Ama. Isa-isa lang. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka, yan, binigay mo, balik din sa'yo. Winika niya, manhalik ka na. Salamat sa inyo mga taga Mapaniki Chapter. Talagang gusto nyong kumain, ano? Kahit kagagaling nyo pa lang ng pinakain, nabusog ba kayo kagabi? Ngunit ngayon gusto nyo pa rin mabusog. Yan, purihin ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Lalagula ring chapter, Mapaniki Chapter. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manhalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manhalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Magagaling ang mga lolo't lola na pares na may karga. Kaswerte ng mga batang ito. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manhalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manhalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan.
mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Namulaklak na kayo niya. Alam kong may humiling na kayo. Ilang buwan pa bago mag-anniversary? Ilan? Oh, 2 hiling na matindi. Manalig kayo kung paano sinasaboy ang bulaklak na ito. Magaan niya ring may bibigay sa inyo sa matibay at matapat niyong pananampalataya. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya. Manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Diyos ko, tama ko. Ano bagay itong pinakikita mong ito? Para bagang ng panahon ni Moises na nagdadaklutan kayo ng mana at bawat isa kumukup-kup kayo. At ang pangako ng Ama ng mga tapat ay di pababayaan niya. At ang mga totoo ay pakikinggan niya. At ang tapat na tumatalim at sumusunod sa Kanya, tunay na ang habag at awa niya ay sa kanila. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Mapuspos kayo ng katigib-tigibang pagmamahal ng Ama. At doon sa isip at damdamin nyo, huwag kayong mag-alinlangan sa magagawa niya. Nang makita nyo kung paano mahiwagang kumilos siya sa buhay nyo at nang mapatotohanan ng banal na aklat ay hindi nagkakabula at walang pagkabula ang salita. Mga minamahal, ang wika nga, sino man ang sumunog sa banal na aklat na ito, may kaparusahan. Subalit lahat ng sumunod at magsabuhay, ang Diyos Ama ay buhay na kikilos sa bawat isa. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, ganang pagkatao, Constancia Arceo David Arceo, nang wika nga bilang pagkatao sa bilang may asaway Sanchez ang huli nito. Walang katauhang pagkatao siyang masasambit ang lahat ng tinuran. Kaya't kung paano ito'y naidatal mo, tigibin mo ng pag-asa at ligaya sila. At ang bawat pagkakatapatan at pagiging matapat, sidlan mo rin ang higit na ibayong galak. O Ama, narinig mo ang kanilang panambitan at pananambit sa iyo. Samot dalangin ay ito. Yamang narinig mo ito, ipagkaloob mong maluwag sa puso nila at tigib naman ng kaaliwan mo. Yamang ikay Diyos ng kataas-taasan at buhay ang kaloob mo sa bawat isa. Hindi mo sila binuhay para pasakitan, hindi mo binuhay para saktan, kundi binuhay mo para may magpurit, magparangal sa iyo, may kumilala at magpasalamat at ipagdangal ang iyong kabanal-banalang gawa at mga salita. Kung paano ito'y nagaganap sa lupa na ibinababot pinaghari noon, ngayon at kailanman, magaganap pa rin ang panahon ng mga ninuno nila, yamang naghirap at nagpakahirap at natapos din ang paghihirap at binigay mo ang galak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Amen. Amen po ba? Purihin, purihin, purihin ang Ama, dakilang walang kapantay magpakailanman.
Lagi niyo pong tatandaan, wala pong makapaghahabi ng mga salitang mga binibigkas sa harapan ito at walang taong mag-aaral at pag-aaralan niya yan na papaano pong mapag-aaralan yan. Kaya kung magtitibay po kayong totoo at tapat na magtitiwala at mananalig, kakamtin din ninyo. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pagtiwalaan nyo, ang Diyos ay buhay at tigib ng galak sa lahat ng kanyang mga anak ang dulot. Kaya, manalig kayo, magtiwala, tulad ng kanyang sinambit, 2 kahilingan, ang kining nyo na yan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak. Kaya nga lamang, sa 2 kahilingan na yan, lagi nyo ring isama ang pananalig at pananampalataya, pag-asa at pag-angkin, pagsambang tapat at totoo, at pagtanggap at pagkilala sa kanyang matuwid na gawa, pagsasabuhay sa kanyang banal na salita. Pagpalain kayo. Tayo na po, mga minamahal ko. May bukas pa, manood kayo. Mga kap, kasama po ako sa meeting nyo.